Magandang araw mga kaibigan. Ito, may post si Joey Dibebre, isang DDS social media influencer. Pulsuhan natin na reaksyonan. Sabi niya, 2 hours ago, VP Inday Sara Duterte's live stream from Basilan was taken down by GMA News. May tumawag ba? So, nabanggit ni VP Sara kahapon na today, magpunta siya ng Basilan. Hindi ko alam kung ano yung specific na activity niya sa Basilan. So, dahil Basilan yon, isang isla na malayo na, nasa southernmost part na ng Pilipinas, kakaunti ang media doon, siguro ang mainstream media lang na may station doon, GMA. So, ang GMA, pagdating ni VP Sara doon, na-live stream, napapanood, maraming nakapanood. Biglang naputol, taken down. Bakit biglang pinutol? Na sinimulan naman. Kaya binasa ko ang mga comments, nagtaka yung mga nakakapanood. Bakit daw? Dahil napakainit ang pagtanggap ng mga Basileño kay VP Sara. Pinagkakaguluhan daw ng mga taga-Basilan si VP Sara. Biglang pinutol ang coverage ng GMA News. Kaya ang tanong ni Joey Dibebre is, may tumawag ba? Magbasa tayo sa mga comments. Talaga kung kahit saan magpunta si VP Sara, pinagkakaguluhan. Napapansin ko na yan. Kahit nung DepEd Secretary pa siya, kailan ba yun? Yung 2 months ago ba yun? Yung namasyal siya sa mountain, basta Kalinga or ano? Yung pinagkaguluhan siya doon sa Baguio City. Yung nagpatato siya kay, sino yung famous na tattoo artist. Pinagkakaguluhan. Basta kahit saan, kung saan siya magpunta. Napakalakas yung karisma niya sa mga tao. Yun ang napapansin ko kay VP Inday Sara. Personally ako, hindi ko pa nakita personal yung ano niya. Puro sa TV ko lang nakikita. Kahit si PRRD, hindi ko pa nakita ng personal. Kailan ko kaya sila makita ng personal at makamayan man lang. Okay, so magbasa tayo ng mga comments. Rene Ganata. Sabi niya, wahahaha, takot ang mga loser. Si Ann Malikay, di nila tanggap na mahal si Inday ng mamamayang Pilipino. G.I. Jamisola, sabi niya, I think we need to go out from the Philippines local media. We need to call foreign media to cover any events of VP Inday Sara. They are twisting the stories. We have to counterpart and show the truth. Foreign media, I know, are fair and just. Just my opinion. Agree ako, yung foreign media, yung wayon sa India, ipinalita yung away ng Marcos at Duterte. Nako, napakapatas. Lahat ng anggulo, binalita nila. Dapat ganon ang reporting. Si Meo, takot sila lagi sa talas ng katotohanan na isinisiwalat ni Sara, kaya ganon, lagi silang takot kay Sara. Audi, may araw din kayo. Kaya sa mga live stream ng vloggers na lang ako nanonood at saka SMNI. Wala nang kwenta ang mainstream na bili na. Okay. Kalyeng Gako, sabi niya, takot na takot sila kay VP Inday Sara kasi mas madaming naniniwala kesa sa kanilang manggagamit at sinungaling. Patunay yan sa video ni Bangag at interview din kay VP. 10 million and counting na kay VP, kay Bangag, hundreds pa lang, puro pa laughing emoji. Ito siguro yung message ni Presidente, yung hindi niya palalampasin yung threat ni VP Sara. Kakunti pa daw ang nakakapanood. Chong Langga, sabi niya, di bale,
makikita sa TikTok, dami ng upload. Ito na, Fermi De Leonor, yung nakapanood sa live stream ng GMA. Yes, I was watching, tapos nakat, then it appeared private. Lara Arapok, halatang sinusundan bawat galaw ni BP. Ito, tingnan natin yung ano. Ito, Arniel Cerato. Yes, pinutol agad kasi pinagkakaguluhan siya ng tao. Wow, ang ganda sanang makita ito ba? Kasi Mindanao baluarte ng mga Duterte ang Mindanao. Napakataas ang trust and satisfaction rating ni BP Sara basta Mindanao. Samantalang si Pangulong Marcos Jr. napakababa. Muslim area pa. Anyway, Basilan is both Muslim and Christian. Kaya lang, malakas po ang hatak ng mga Duterte sa Mindanao. Kaya yun, pinagkaguluhan sa Basilan. Roylan, sabi niya, GMA News, the one-sided news, may kinikilingan, lame stream media. Peter Flores Serrano, nakapanood din ito. The audience was so warm with her. Ayaw mapanood. Ayaw ng palasyo na mapanood yun, yung warm reception ni BP Sara. Si Real Talk Memes, sabi niya, yes, Miss Joey Dibebre. Pinapanood ko nga, biglang nawala. Kitang-kita kasi sa umpisa talaga, pinagkakaguluhan si BP Inday Sara. Kitang-kita mo yung pagmamahal ng tao sa kanya. Naalala ko tuloy, video ni BBM na may taga-utos pa na pumalakpak sila pero wala talagang matamlay ang mga tao. Yes, napanood ko dito yung, nagpunta siya sa isang lugar, nakatayo lang mga tao. Pagdating ni BBM, yung mga tao nakaganon lang. Parang walang nakita, matamlay ang reception. Mamaya nga, may palakpak naman kayo. May pumalakpak ka lang. Matamlay na palakpak. Iba talaga kung from the heart, yung paghanga mo sa isang tao. Talagang dumugin mo, masilayan lang, mapicturean lang, makaselfie man lang. Kaya ako, ulitin ko, hindi ko pa nakita ng personal si PRRD at saka si BP Inday Sara. Sana darating panahon na masilayan ko lang sila, yung personal. Nung bago mag-eleksyon, nung 2022, gustong-gusto ko ring personal na makita si BBM. Kasi hindi ko pa rin nakita personal ni BBM. Gustong-gusto kong makapalitrato sa kanya. Ngayon, wala na. Nawala ng kaamor-amor. Okay. Marian Villaperte Alasa, sabi niya, ang stressful ng buhay ni Marcos ngayon. Ha, ha, ha. Ito, Lynn Bagalay. Nakapanood na naman to. Oo nga, nanonood ako kanina tapos biglang nawala yung streaming. So, bakit kaya ganun Natatakot sila? Anyway, hindi mo talaga maitago ang katotohanan kung sino talaga ang mahal ng taong bayan. Mga comments na lang. Magbasa ko ng comments. Yung mga post ng mainstream media, post laban kay BP Inday Sara or laban kay Pangulong Duterte, na makakasama sana, magbasa ka sa comments. Halos lahat ng comments, pabor kay BP Inday Sara, pabor kay PRRD. Tapos, sinasabi nila yung mga survey, yung survey ng Tangery, survey ng yung Okta Research, kumukonti na daw ang mga supporters ng Duterte, pataas na daw ng pataas ang supporter ng Marcos. Maniwala ka dyan. Ang tunay na survey, yung mga Kalye survey. Kaya ang dami ng mga vloggers ngayon, ang content nila, Kalye survey. Pinapapili ang tao. Sinong mas
gusto mo, Duterte, Marcos. Nako, ang gandang manood sa mga Kalye Survey. Maraming namimili pa rin sa mga Duterte. Oh. Kaya takot sila. Dahil ang pagmamahal ng taong bayan nandun pa rin sa mga Duterte.